ng kinabukasan ang mga susunod na henerasyon. Ngunit tumanggi pa rin si Philip at sinabi niyang wala siyang balak magkaroon ng anak kasama siya. Sa halip, sinabi ni Carol na gusto niyang kumain ng sariwang prutas at gulay. Wala raw pakialam si Philip kung ano ang kainin niya. Pagkatapos, kumuha si Carol ng kamatis mula sa bulsa niya at nagsimulang kainin ito sa harap ni Philip. Nakita ito ni Philip at napilitan siyang kumain ng lumang kamatis na nakaimbak pa sa kahon sa loob ng 2 taon. Ngunit hindi niya ito nagustuhan. Kaya ng gabi na, palihim siyang pumunta sa hardin ni Carol at kinain lahat ng sariwang kamatis na itinanim nito. Kinabukasan, pumunta si Carol sa bahay niya at tinanong kung nasarapan ba siya sa mga kamatis. Nagkunwari si Philip na wala siyang alam tungkol doon. Tinawag siyang pasaway ni Carol at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit napansin ni Philip na parang pilay siya. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanyang paa. Ipinaliwanag ni Carol na nasaktan siya habang kumukuha ng tubig mula sa lupa. Nang makita ni Philip ang kalagayan niya, naawa siya at nagpasya siyang tulungan ito. Gumawa siya ng paraan upang magkaroon ng tubig sa bahay ni Carol. Dinugtong niya ang isang tubo sa valve upang dumaloy ang tubig papunta sa bahay nito. Labis ang tuwa ni Carol at bilang pasasalamat ay inimbitahan niya si Philip na maghapunan. Habang kumakain sila, sinabi ni Carol na naniniwala siyang may dahilan kung bakit sila pinagtagpo ng Diyos para muling dumami ang populasyon ng mundo. Dahil sa pagpupumilit ni Carol, sinabi ni Philip na kung iyon ang gusto niya, maaari na nilang gawin iyon ngayong gabi. Pero tumanggi si Carol. Sinabi niyang hindi siya papayag hanggat hindi muna sila nagkakaroon ng kasal. Natawa si Philip at inakala niyang nagbibiro lang siya. Ngunit sinabi ni Carol na seryoso siya. Ayaw daw niyang ang unang batang isisilang sa bagong mundo ay walang kasal ang mga magulang. Tinanong ni Philip kung bakit mahalaga pa ang kasal gayong halos wala na namang tao sa mundo. Sumagot si Carol na kahit na nagwakas na ang mundo, hindi ibig sabihin ay dapat na nilang kalimutan ang kanilang mga tradisyon at paniniwala. Pagkatapos ng mga kakaibang pangyayari sa kanilang buhay, napagpasyahan nilang kailangan nilang pamahalaan ang mundo kahit 2 na lang sila. Si Philip, na sobrang naiinis sa sitwasyon, ay nagbiro sa kanya at sinabi na siya ang maging presidente. Sagot ni Carol, "Hindi ko kaya maging presidente. Hindi ko alam kung paano magsalita sa publiko." Sa huli, nagkasundo silang si Philip na lang ang maging presidente. Kinabukasan, pumunta si Carol sa tindahan para bumili ng mga gamit para sa kasal niya. Samantala nagdaos si Philip ng kanyang bachelor party, nagtipon siya ng maraming tissue paper at sinindihan na nauwi sa kanyang pag-iyak. Nakasuot ng lumang damit, dumating siya sa simbahan kung saan maganda ang pagkadekorasyon at nakaporma rin si Carol. Ngunit nang dumating ang oras para ipasok ang singsing sa kasal, nakalimutan ni Philip dalhin ito. Hindi siya talaga interesado sa kasal, kaya naiinis si Carol at umalis sa gitna ng seremonya. Sinundan siya ni Philip sa bahay at pinakiusapan na buksan ang pinto. Nang hindi ito magbukas, pinuspos niya ang pinto at pumasok. Nakita niya si Carol na masaya at excited sa kasal, kaya humingi siya ng